Hi guys! Kamusta po kayo lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon titingnan natin kung kaninong love energy ang makukuha natin, okay? So paalala lang po ha, hindi po lahat makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't. At salamat nga po pala sa mga sumusuporta sa aking channel. At don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload ko. Okay? Tingnan natin ano ang overall energy ng mga nanonood ngayon. Overall energy ng mga nanonood ngayon. Same shit, different day. So, nakikita ko dito, parang yung overall, pagod kayo, na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa nyo, like araw-araw, parang nagiging routine na lang. Like, nagsasawa na kayo sa kung ano man ginagawa nyo when it comes to career, or kung nasa bahay man kayo, ganun. And yung iba dito, maaga nagigising, napupuyat, ganyan. And sa nakita ko, parang napufrustrate na kayo sa ginagawa nyo. Ganun yung nasa sense ko. And, ayan, meron dito, siguro may aayusin kayo na bills or sa mga bangko tungkol sa may babayaran kayo mga bills na na past due na, ganun. Tingnan natin ano naman ang overall energy ng love reading. Ano ang overall energy ng love reading sa love life ng overall energy. Oops, ito yung I'm sorry guys. So, deep dive. Dive deep into each other, uncover hidden pearls. So, sinasabi dito, mas nagiging intimate at close kayo ng person mo. Siguro, lalong lumalalim yung samahan nyo, yung nararamdaman nyo sa isa. May pag-uusap kayo dito na seryosohan na, hindi na yung alam mo yung laro-laro. And sa nakikita ko na, meron dito na may mga tinago na sasabihin, ganun, magpapakatotoo, ganyan. Ganyan yung nakikita ko. At parang may marireveal dito na mas malalo kayong magiging close ng person mo. Ganun yung nasa sense ko. Okay, so tingnan natin. Ano papakita sa love reading ng general? Oops. Love reading ng collective. Anong energy ng love reading ng collective? Guys, kung gusto niyo magpa private reading, message nyo lang ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below, okay? Love reading ng collective. Love reading ng collective. Okay, meron dito, siguro nag-aaway kayo ng person mo, may misunderstanding, and may pagtatalo. Hindi ko naman nakikitang away na away, pero may pagtatalo dito, or meron dito gigil na gigil sa inyo, gisigil na gigil kaya. Okay, so nakikita ko, mahal na mahal kasi kayo nitong person mo, at nakikita ko na mabait tong taong to. Siguro may kinainisan lang siya, at gigil na siya sa'yo, or natatempt, ganun. Parang alam niyo na yun. Natatempt. Mabait tong taong to. Oh, okay. Meron din dito nai-stress, kakaisip sa'yo. So, dalawang tao yun nakakonect mo or nagkakagusto. At itong taong to nag-overthink sa'yo, iniisip-isip ka, hindi makatulog. Ambisyoso itong taong to eh. At gusto-gusto ka nito makuha. Yun ang nasa sense ko. Ay. Ang haba ng hair mo, girl or boy. Ang dami nagkakagusto sa'yo, okay? So, meron dito, tahimik lang, pasulyap lang. Pero, nakikita ko, nararamdaman mo yan. Nafe-feel mo. Ayaw mo lang i-feed yung feeling. I-entertain yung nararamdaman mo. Pero, nafe-feel mo yan. Tahimik lang siya, nakasulyap lang. See? Ang daming nagkakagusto sa'yo. Ang daming nagkaka-interest sa'yo. At, tatlo sila. Or more than, ganyan. Maraming na-attract sa'yo at gigil na gigil sa'yo. Ayan, so, pero nakikita ko dito, dinadedma mo lang sila, parang ayaw mo silang kausap, ganyan. Ayaw mo makipag-communicate. Parang nadidelay yung communication. Ganon yung nasa sense ka. Ayan, so meron dito, nakikita ko, may pag-uusap tungkol sa documents, papel, may
tatalo tungkol sa papel, documents, ganyan. Pagpirma ng kontrata. Ayan. Kasi kakasabi ko lang sa trabaho. At sa nakikita ko na yung mga nagkakagusto sa'yo dito ay ka-work mo. Ayan. At parang pamilya mo na sila. At sa nakikita ko, may mga kadil-kadil na person na may family na, pero nagkakagusto pala sila sa'yo, natatempt, ganyan. Baka kasi close to area nyo. And sa nakikita ko, may new beginning na paparating at may peace of mind ka kahit marami nagkakagusto sa'yo. And may wish ka na matutupad dito. And may mga pinangarap ka noon na matutupad ngayon. Magkakaroon ka ng new beginning sa love life or in general. And sa nakikita ko, may mga nagmamanifest sa'yo dito. Ayan. Nakikita ko lang dito, medyo puyat ka lang. Overthinking, walang tulog, ganun. Puro pag-iisip. Ayan o, tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo. May mga dapat ka lang iwasan, ganyan. Mga bibilhin na hindi naman necessary at di importante. Iwasan mong gumastos. Ganun. Okay? Nakikita ko sa love life. Maraming nagkakagusto sa'yo. Lahat sila iniisip ka. So, tingnan natin. Ano ba ang possible na energy ng mga nakakonect mo? Or ano ba ang advice dito sa iyong collective love reading? Okay. Abundance. So, sa nakikita ko dito, may paparating na abundance sa'yo. Ayun nga, marami nga nagkakagusto sa'yo at natutuwa kasi sila sa'yo eh. And siguro friendly ka and attractive ka, ganun. And may abundance pang paparating sa'yo. Ayan no. Siguro marami ka lang din gagawin. Ganyan. And ang daming busy ka. And tuloy-tuloy ang pasok ng pera at blessings. Ayan ang nakikita ko. Natin. Ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo? Okay, so itong person mo natutuwa sa'yo and nakikita niya na magiging successful kayo parehas, ganon, and gusto niya ng, alam mo, parang nagiging isip bata siya pag ikaw kasama niya. Nakukyutan siya sa'yo, parang feeling niya isip bata ka, and pero nasa sense ko dito na may panghihinayang siya, siguro itong taong to, nanghihinayang siya kasi ngayon ka lang niya nakilala, sana noon ka pa niya nakilala, ganon. Pero everything happens for a reason. And sa nakikita ko, itong person mo, na-stuck na sa'yo. And hindi siya makamove forward. And kahit na, alam mo yung gusto, parang nagiging mundo ka niya. Ganyan na sa sense ko. Ayan o, ang daming tukso. Nakikita niya na ang daming tuksong lumalapit sa'yo. Pero, pinoprotektahan ka niya eh. Parang, actually, nakikita ko dito, nasasakal ka na. Kasi, sa nakikita ko, ayaw kanyang makakuha ng attention sa iba. Ayan no. So, itong taong to siguro divorced to or may dating pamilya at may kailangan siyang asikasuhin. May kailangan siyang balansehin dito. And sa na-feel ko, siguro binabalanse ka niya kasi yung pamilya niya, ganun. And nakikita ka niya asama na matigas and may boundaries. Parang binibigyan mo siya ng attitude, ganun. Pero sa nakikita ko yun nga, nagiging parang bata siya ulit. Parang bumabalik siya sa pagkabinata, pagkadalaga. And may nakita ako dito na parang may mangyari sa inyo na ikatutuwa mo. May communication, may regalo siya sa'yo ibibigay. And may pag-travel siyang balak. And nakikita niya. And minsan itong person mo tahimik lang. Nakikita ka din niya asama na gusto lang mag-isa. Or siya kasi parang, yun nga, ginagawa kanyang mundo. Gusto niya, kayong dalawa lang. And itong taong to ay na itong masaktan. Kaya, tawag dito, gusto na din niya mag-heal. At tinutulungan mo naman siya mag-heal from the past. Siguro nga na-stuck siya from the past. Ayan o, natutuwa siya sa'yo.
at nakukyutan nga, and parang masayahin ka lang daw, happy feel ka niya, ganun. And nakikita ka niya asama na masaya lang, ganun. And nakikita ko na lagi ito nagche-check ng phone, or laging basta may mga sinesearch siya na may mga inaayos siyang sa papel. Siguro nga makikasal na kayo. So mabagal lang tong person na to, pero bibigyan ka nito ng stability, and ibibigay niya na sa lahat sa'yo. Alam mo yung kahit mamatay na siya, ibibigay niya pa rin lahat sa'yo. Ayan o, kasabi ko lang, nagiging obsessed na to. And yung pagmamahal niya sa'yo, parang nagiging toxic na. Pero gusto naman niyang ayusin. Gusto lang niya kasi maging maayos kayo, ganyan. Ayaw niya yung may tinatago. And nagiging, siguro, itong taong to, pasensyoso. Ayan. Tingnan natin. Ano ang nararamdaman mo sa person mo? Ano ang nararamdaman mo sa person mo? Okay, so ikaw, nakikita ko, gusto mo nang mag-move forward with your person. And siguro gusto mo nang magsarili, magkaroon kayo ng bagong bahay. Meron kasi ako ditong gustong paglilipat ng place eh. Ayan o. And nakikita mo siya asama na gusto mo din mapakasalan. And mabibigyan ka talaga nito ng long-term commitment at stability. And nakikita mo siya na aalagaan ka niya. And he or she is a good provider. So, ayan nakikita ko. And ayan no. So ikaw nagiging practical ka rin dito, at nakikita mo asama siya na kung ano ibigay mo, ibibigay din niya. And may bigayan dito. At nakikita mo itong person mo na hindi madamot, and generous siya pagdating sa lahat ng bagay. Kahit anong gustong hingin mo, gusto mo ibibigay niya. Ayan. Pero sa nakikita ko dito, may siguro feeling mo may may sinasabi sa yung person mo, may tinatago dahil ayaw kanyang masaktan, or ikaw to ayaw mo siyang masaktan. Kaya ayun yung nasa sense ko. And sa nakita ko, meron pang isang tao na parang nagkakagusto sa'yo, nililigawan ka, and parang nilalandi-landi ka kahit alam na may karelasyon ka, and nagpapakyut sa'yo itong taong to, ganun. And nakikita mo din yung person mo na asama mo na talagang pinursu ka niya. Ayan, so ikaw, focus ka sa trabaho mo, tinitingnan mo lang siya, ganyan. Ang dami mong ginagawa actually. And sobrang sipag mo sa trabaho. Sobrang busy ka. Itong taong to, nagpapapansin. Ayan no, dalawa silang nagkakagusto sa'yo. And itong person mo, emotional siya, mahal na mahal siya. Mahal na mahal ka. And siguro, yung isa dito, nasa malayo, pinagmamasdan ka lang, minamanifest ka, nag-i-imagine kung ano kayo, ganun. Ayan no, may pag-uusap. And sa nakita ko, ikaw, parang gusto mong mag-aral, at gusto mong pag-aralan din yung connection nyo. And nagbo-backread ka, puro messages, ganun. Ayan no, new beginning. At nakikita mo itong person mo asama na, kasi dati parang, sobrang na broken hearted ka, nasaktan ka, at gusto mo na mag new beginning. Nagiging bata ka rin dito. Ayan no. And nakikita mo, alam mo yung napapasaya ka niya. Parang yun nga, nagiging bata kayo parehas, napapasaya niya isa't isa. Pero meron dito isang tao na nasasaktan kasi nga may karelasyon ka na, pero pinupurso ka pa din. At nakikita ko may third party involved. So ayan, so minsan nagiging cold ka sa person mo, or yung siguro yung kaperahan nyo ngayon hindi okay, pero sa nakikita ko magiging maayos yan. Ayan o, puro pag-iisip. And yung person mo medyo bossy, pero may success akong nakikita dito. Ayan. So, ayun. Ayun ang nakikita ko sa feeling sa person mo. So, tingnan natin. Ay, ano ang blockages ng connection nyo? Ano ang blockages ng connection nyo?
he owes you nothing but silence. So, sinasabi dito na, siguro pag nag-aaway kayo, silent treatment, and hindi kayo nag-uusap, ganun yung pag-aaway. Parang walang bibigay. Pataasan ng pride, ganun. And sa nakikita ko, siguro nag-aantay ka, siguro LDR kayo, nag-aantay ka kung magme-message siya una, or ikaw ba, ganun yung nagiging blockages ng relationship nyo. So, you know guys, sa relasyon, kailangan nyo makipag-communicate, kailangan nyo ng honesty, kasi magiging toxic lang yan, or hindi kayo, alam mo yung, kailangan mag-mature na tayo, malalaki na tayo, hello, 2026 na, pataasan pa ba ng pride? Makakain nyo ba yung, yayaman ba kayo dyan? Sa tingin nyo, magiging, okay ba kayo? Kakapanalo nyo ba kung ma-pride kayo? Sometimes we need to be humble, you know? So, ayan. So, tingnan natin. Ano ang possible outcome ng connection? 10 of Cups. So, may harmony ako nakikita. Possible outcome ng connection nyo. Or action itong person. Possible outcome. Possible outcome. The Hermit. So, meron dito may mag-a-isolate or parehas kayo mag-a-isolate. Ayaw nyo munang makipaghalubilo sa ibang tao. Like, alam mo yung low-key kayo, civil kayo, kahit sa, ayaw nyo mapansin ng ibang tao. Ayaw nyo na attention kayong dalawa. Pa natin. Ayan o, Page of Cups. So, may pagpaplano dito. And siguro may hingi ng tawad isa sa inyo. May manunuyo, ganon. Kasi isa dito nag-isolate, ayaw makipag-usap, ganon. And sa nakita ko, may hingi ng tawad. And, ayan. So, meron akong nakikita ditong dalawang tao pa magkakagusto sa'yo. And, mahirapan ka pumili eh. Ganon. And, parehas silang, parehas ka natutuwa, ganon. And, sa nakita ko, may pag-travel din kayo ng person, may pupuntahan kayo, may message ako nakikita, mabilisan lang to, and kailangan mong kailangan yung pag-usapan ng person mo ano ba dapat ma-realize sa relationship. Basta may pag-uusapan kayo sa connection nyo. Ayan, so meron dito na medyo magiging controlling yung person mo, and pero magkakaroon ng new beginning, babaguhin niya to, parang kailangan mo sabihin sa kanya na wag siya masyadong controlling, wag siya masyadong seloso, ganon. And sa nakita ko na magkakaroon kayo ng new beginning, may transformation. Mapag-uusapan nyo tong dalawa. Ayan, 6 of Swords. So, may relocation. Baka nga may pag-usapan nyo na bumili ng bahay, paggawa ng bahay or lupa. Ayan. So, may pag-usapan kayong travel eh. Ace of Pentacles. So, ayan. So, baka may malaking pera paparating sa inyo ng person mo, and or basta may pera kayo na antay, and siguro bibili kayo ng ticket, ganon, magbubook kayo, and baka ikasal kayo. 7 of Swords. So meron lang dito na hindi nagsasabi ng totoo, sneaky, may mga tinatago, ganon. So syempre mag-iingat pa rin tayo, ganon. Yan, 9 of Cups. So meron dito na babalik someone from the past, mag-offer, maliligaw, and ikaw, focus ka lang sa kaperahan mo, sa karir mo, hindi mo papansinin to. Ayan, so focus kayo ng person mo sa trabaho. More on work ang nakikita ko. Okay, so tingnan natin, ano pa ang papakita sa love life. Mamaya sa love life. Recalling. So, meron dito na pag-uusapan nyo kung paano kayo nagsimula ulit. May someone dito na nakakamiss sa'yo, nagre-reminisce ng memory, sini-stalk ka, and namimiss ka, ganun. Titignan yung mga pictures mo. Ayan o, meron dito nagla-love bomb. So, mag-ingat lang kasi baka kaya nagla-love bomb yan kasi para may makuha intentionally. Ayan. Okay, advice ni Universe sa love life. Unrequited feelings. There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. So, sinasabi dito siguro na
meron dito na hindi kayo equally nagmamahal sa isa't isa. And baka baka isa dito mas mahal ka, ikaw hindi, ganun. So, sinasabi dito kung hindi mo naman mahal yung person mo, i-let go mo na. Kasi, baka masaktan ka, masaktan din siya, ganun. So, mag-usap kayo ng mabuti. So, they are the one. Pero nakikita ko dito, siya na yung nakatadhana sa'yo. Or, na-meet mo na yung someone na papakasalan mo. Or makakasama mo habang buhay. Tingnan natin. Ano ang message ng person mo? Ano gusto sabihin niya sa'yo ng person mo? I loved you more than I let on. So, mahal ka talaga nito. At minahal ka talaga nitong taong to. Higit pa sa pinapakita niya sa'yo. Even though you're not with me, my love for you grows every day. So, ayan. Nakita ko dito na may LDR kahit hindi kayo magkasama. Mahal na mahal ka nitong taong to. Ayan o, you're all I've ever hoped for. You're my dream person. So, ayan. Ikaw talaga yung pinapangarap niya at gusto niyang makasama habang buhay. So, ayun lang guys. So, tingnan natin ano pa ang papakita sa general reading or career. Okay, so meron ditong may gagawa siguro ng business. Ayan o. Kasabi ko lang. And swerte kayo sa business kung magbe-business kayo. Meron ditong parang magsisimula pa lang. And kung for the past few days, weeks, or months, hindi okay yung financial nyo, magiging maayos yan. Ayan o. Magtutulungan kayo ng person mo. May partnership din sa trabaho. Ayan, so ikaw magpakabait ka lang at ibibigay sa'yo ng universe ano ang deserve mo. Ayan. Ayan no, meron dito na isang person na siguro boss mo to, nagagalingan sa'yo, nababaitan sa'yo. And ayan. Pero nakikita ko nagkakagusto siya, so umiiwas siya. Umiiwas ng tukso, ganun. And medyo nai-stress ang boss mo. Ayan no, may malaking pera paparating sa'yo. So, ayan, siguro may mga event kayo dito, ganyan. And ikaw, iwas lang sa paggastos, magdalawang isip kung kailangan ba or hindi. Ayan no, so may surprise dito yung person mo, tuloy-tuloy yung pasok ng pera. And may celebration ako nakikita, so matutuwa ka dito, kakatuwa mo, lahat ng paghihirap mo is masusuklian na, ganun yung nasa sense. Ayan no, meron talaga taong dito nagkakagusto sa'yo. And nagkaka-feelings na to. Ayan, so, nag-grow yung nararamdaman niya sa'yo. At, yun nga, nakikita ko na abundance is there. Ayan, may daming blessing na paparating. So, congratulations in advance. Basta, maging wise when it comes to your gastusin, expenses, ayun. So, ayun lang. Yun nakikita ko sa career or sa in general. So, share your blessing to other people. Okay, so tingnan natin. Anong advice ni universe? Anong advice ni universe sa ating mga life situation? Advice ni universe. Self-embrace. Step into your own love and acceptance, for when you love yourself, everything else will fall into place. So, sinasabi dito na hindi mo kailangan magpanggap or maging iba. Just be yourself. Mas mahalin mo yung sarili mo kasi mas makaka-attract ka pa ng success, ng love, ng real friends, ng career na para sa'yo. And alam mo yun, maging ano ka lang, magpakatotoo ka lang sa sarili mo, maging mabait ka, wag ka mananakit, wag ka mananapak ng ibang tao, and everything will fall into place. And mahalin mo yung sarili mo kasi at the end of the day, yun pa rin naman ang kakampi mo eh. Not ibang tao or what. So, ayan. Tignan pa natin ano pa ang papakita sa'yo ni universe.
actions build confidence. So, sinasabi dito, kailangan mo na gumawa ng action kung ano man yung pinaplano mo. At kung gusto mo maging successful, kailangan gumawa ka ng action, ganyan. So, kung napanghihinaan ka ng loob, maging confident ka lang. If it works out, edi good. Kung hindi, edi lesson learned. Huwag kang mag-give up sa life. Ayan o, you are becoming. So, kung nakikita ko dito, magiging successful ka pa at you are meant na ano ba to? Kung ano man yung meant na mangyari sa'yo, mangyayari na, ganun. So, tingnan natin. Advice ni Universe. Ang advice ni Universe. Progression, 1, 2, 3. Ayan. So, you are experiencing forward movement and the sequential unfolding of events. Trust the natural flow of life and take steps towards your goals and with confidence. So, sinasabi dito na kung ano man yung nangyayari sa'yo, may progress na siya. Kung ano man yung pinagdasal mo or hiningi mo kay Universe and may progress na. And pag nakita nyo to, angel number 1, 2, 3. So, ayan. Merong mga mangyayari sa'yo na ikabibigla mo na alam mo, hindi mo na-expect na mangyayari pa. And just go with the flow. And isipin mo lang yung goal mo sa life with confidence. Maging confident ka lang. Yun nga sinasabi ko, maging mabait tayo. Huwag tayo iibas tayo sa mga chismis, ganyan. At ayan, everything will fall into place. So, hingi pa tayo ng isang ano pang papakita sa mga nanonood. Ano pang papakita sa mga nanonood. Natutuwa ako dito sa card na to. Ano nang lalabas? Okay. Isa lang. Okay, ito. Ayan, no, set a deadline. So, kung may goal ka, iset mo, like, for example, this year, kailangan mong makabili ng, ano ba, sabihin natin ng sasakyan. So, set a deadline. Mag-iipon ka or bahay, kailangan mo mag-down. Basta yung gusto mong bilhin para hindi ka mawala sa focus. Magkaroon ka ng goal sa life. Ayan, no, Cancer. So, baka yung mga nanonood dito, Cancer, or may makadil kayong Cancer, Leo, sa natal chart. Ayan. So, ayun lang guys. Maraming salamat po. Don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos niya upload ko.